Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Pag-usapan naman natin ngayon yung poverty. Alam niyo po, ang kagandahan po pagka sumasapit ang Pasko, nahalata ko po sa ating mga Pilipino ay kahit papaano po ay nagkakaroon tayo ng unawa na dapat hindi tayo nakakaranas ng poverty. Pinipilit natin na kahit papaano po ay bumili ng mga bagay na hindi natin nabibili noong mga panahon na tayo walang pera. At dahil nga minsan, alam niyo po, nagtitipid tayo, hindi natin nakakain yung mga bagay na gusto natin. At marami sa ating mga kababayan, kahit mahirap, pinipilit nila na maging sagana sa araw ng Pasko. Kasi alam niyo po, sa puso ng tao, naghahangad rin siya kahit papaano na umunlad sa buhay. At yan ay hindi lingid sa Diyos, At malinaw sa pagparito ng Panginoong Hesus, sabi po dito sa tekstong binasa natin, siya ay naging mahirap upang mapayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So ayaw ng Panginoon na tayo ay manatili sa poverty. Ngayon sasabihin ng iba, pastor, sa Pilipinas, sanay na tayo dyan. Totoo po yan. Ganon din ang pag-iisip ko noon. Kasi resilient naman tayong mga Pilipino. Pero pagka nakarating po kayo sa ibang bansa, makikita ninyo napakalayo po ng ating buhay. At mapapansin din po ninyo na dahil sa poverty, ang daming krimen sa ating bayan. Dahil maraming tao po nahihirapan, gumagawa na sila ng masama. Kaya para sa akin po, naunawaan ko yung sinasabi ng Biblia na ang poverty talaga kasama po sa curse yan na binabanggit po doon sa Deuteronomy chapter 28 specifically sa verse 20, na yung kaguluhan, kahirapan, ay dadanasin yan ng tao dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos. Ang kalooban po ng Diyos kasi sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, all these blessings will come upon you and accompany you if you will obey the Lord. So ganun po ang dapat maging buhay natin. Sinusundan tayo ng blessing. Hindi yung tayo yung nagpipilit talaga na maghanap ng blessing sa buhay na ito. At ang sabi sa Psalm 112 verse 3, wealth and riches are in His household. Yung tao daw pong matuwid, yung wealth and riches, normal lang na dapat na i-experience niya sa kanyang buhay. At katulad po nung sinabi ko sa inyo noong araw, nung hindi pa ako Christian, akala ko rin normal yung pagiging mahirap. Nakatira kami sa isang silong na alam niyo po pag umuulan ng malakas at bumabagyo, binabaha kami. At ang laging ulam namin, sardinas. At ang naaalala ko palagi ay yung pagka nagkakasakit ka, yung pipila ka sa isang public hospital na may sakit ka na hirap ka na sa nararamdaman mo, hihintayin mo pa na tawagin yung numero mo para gamutin ka ng doktor. Tandang-tanda ko po yun na naiisip ko, ganito pala, ang hirap pala ng buhay ng isang mahirap, para kang laging magmamakaawa, manghihingi, para ka makabili, kailangan magtrabaho ka ng gusto. Kaya alam niyo po, bata pa lang ako, sinabi ko na sa aking sarili, yung dinanas ko, ayokong danasin ng aking mga anak. Kaya nung naging Christian po ako, naunawaan ko yung sinasabi sa John chapter 10 verse 10, na sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sabi ko, Lord, totoo ba ito? Pwede ko bang maranasan ito? At alam niyo po, nung pinag-pray ko po itong verse na ito, nagganap ito sa aking buhay. Unti-unti na-promote po ako sa aking pong kalagayan. At ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 19, lagi ko pong inaangkin ito. Every day of my life, sabi ko, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, doon po manggagaling lahat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kita niyo po,
Minsan hindi lang natin alam kung ano po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya tayo mga Christians, dapat aware po tayo ng Diyos. Gusto niya na tayo maka-experience ng abundant life. At balikan ko lang po, naalala ko yung panalangin ko na yun, nasabi ko, Lord, yung dinanas ko, huwag nang danasin ng aking mga anak. Kasi alam ko po kung gaano kahirap po yung pinagdaanan natin. Kaya alam niyo po, napaka-faithful ng Lord. Yung labis na kahirapan na dinaanan ko nung ako'y bata pa, hindi na dinanas ng aking mga anak. At in fact, totoo sa kanila yung sinasabi sa Psalm 112 verses 1 to 3. Naranasan nila na pagpalain sa buhay na ito. Kaya minsan po, baka isang panalangin lang ang kailangan yung gawin para ma-elevate kayo sa poverty. Kapatid, maniwala po tayo sa pangako ng Diyos. Ang dahilan po ng pagparito ng Panginoong Hesus ay upang tubusin tayo sa kasalanan at sa sumpa ng kasalanan. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Imulat mo po ang isipan ng aking mga kapatid na ma-experience po nila itong pangako mo, Panginoon, na sila ay maiangat mula sa poverty upang maranasan nila yung buhay na ganap, kasi-asiya at masagana. Salamat, Panginoon, sa pangako mong ito, at ito ang pinagpipray ng marami sa araw ng Pasko. Kaya ang dalangin ko, hindi lamang tuwing Pasko maranasan ito ng marami sa amin, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.